Hello Capricorn, ito na po yung reading ninyo para sa buwan ng April. Pasensya na po sa delay sa ating uploads. At ako'y may mga inasikaso na may kinalaman sa health, syempre. Dapat nating unahin yan. Pero kung mag-alala Capricorn, kasi itong reading naman natin ay timeless kahit lumipas ang buwan ng April. Okay? Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-like, follow. Na-reach na po natin yung 100k followers sa aking FB page. At hindi ko po yan mararating kung di dahil sa suporta ninyong lahat. Kaya maraming salamat. Shoutout, special shoutout kay Miss Yoli Soliman from California, USA. Palagi siya nagpapadala ng stars, no? So, top star sender kita, madam. Maraming salamat sa iyong suporta. Ganon din naman sa ibang nagpapadala ng star, super thanks. Mga nag-join na membership, mga nag-avail ng subscription, maraming salamat. Pati rin yung mga nag-avail ng private readings ko, lalong-lalo na dun sa mga suki ko ng mga ilang taon na pabalik-balik, regular na nagpapabasa sa akin. At kung interesado po kayo dyan, mag-inquire, mag-book, tignan nyo na lang po yung mga nakasulat sa description. Mag-ingat lang po kayo, marami na pong impostor na kumokopya ng aking page. At ang palatandaan noon ay sila po yung nauunang mag-message or i-add friend kayo. Pag may ganon, hindi po ako yon. Maliwanag po yan, ha? Okay, meron ka ditong Apprentice of Swords reversed, 8 of Stones upright, 6 of Cups upright, the Devil upright, and then the Chariot upright. In the bottom of the deck, you have the Two of Wands. Sa mga paparating sa iyo, you have Crown, Carriage, and Bird Flying. Okay? So, itong reading na to for April, isa na yung mga ganap, mga mensahe, mga possible na paparating sa iyo. Ano? So, yung mga signs na napipick up ng cards dito, whether may kaugnayan to sa current relationship, sa current situation mo or sa paparating pa lamang, you have Gemini energy, Scorpio. Pwede ring may iba pang air signs dito. Could be Gemini, Libra, pero malakas yung energy ni Gemini. Pwede ring may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede ring may water. Malakas yung energy ni Capricorn kapag sa Earth signs. Pwede ring may water signs, which is Cancer. Okay. Malakas energy ni Cancer. Okay. Sa bottom ng deck mo, you have the Two of Wands. Pwedeng something that involves decision making, oh. Or pwedeng may two paths na mag-o-open para sa iyo ngayong April. You have options, two options. Pwede ka makapamili. Pwedeng ito yung mga pinaplano mo pero hindi mo alam kung ito ba ay gagawin mo na. Kasi pwedeng this is something na pinaplano mo pero hindi mo pa siya nasisimulan eh. Okay? Okay. So, the overall energy mo nga pala. Kaso baliktad, no? So, may pagka-scattered brain ka ngayon, April. Sabihin na natin. Pwedeng magulo. Magulo yung takbo ng pag-iisip. Or parang hindi gumagana halos. Hindi ka makapag-isip ng diretso. Sabi mo, di ba, dito sa Two of Wands, no? So, parang meron something dito na
Hindi mo alam kung itutuloy mo ba o umpisahan mo yung plano na yan. Oo, andun yung pagpaplano. Pero parang hindi nagte-take off yung situation. Kasi nga, ikaw itong scattered brain. Hindi ka makapag-decide siguro. Capricorn. So, yan naman yung energy mo. Maaaring may mga arguments. O pwedeng ikaw, masyado kang agitated, defensive, sensitive, argumentative ngayong April. Or pwedeng magkaroon ng problema when it comes to pakikipag-usap. Pagdating sa communication. Sa trabaho man yan, sa bahay, sa mga jowa-jowa, whatever. Merong problema. Kasi meron ditong madaling mairita, or madaling makipagtalo. Or parang hindi ka makapag-decide, yun nga, sabi ko nga, parang sabog-sabog yung pag-iisip mo. Walang clear thinking, walang diretsong pag-iisip. Okay. Pwede yung iba dito, nahihirapan kayong mag-analyze, especially pagdating sa pera, mga decision pagdating sa pera. Merong mga naiisip pero walang action, no? Yun yung overall energy. Or you could be dealing with someone who is nosy. Overly curious or to the point na nag-i-spy sa'yo. Or kung ikaw yun, kung energy mo yun, pwede rin namang ikaw yun. When it comes naman to your advantage in April, no? Ang pinaka-advantage mo, you have the skill, nandiyan yung talent mo, nandiyan yung craftsmanship mo, nandiyan yung pagiging magaling mo sa paggawa na itong bagay na ito, whatever ito. At nandiyan yung, kumbaga quality yung trabaho mo, mataas yung standards mo pagdating dito. Ikaw ay expert pagdating dito, kumbaga master mo na ito. No? So yung advantage mo, Capricorn, kasi kung ano man itong bagay na to, may kinalaman man to sa pag-a-apply ng trabaho, or ano man yung gagawin mo na task na yan, nakakaharapin mo. Ibig sabihin, magaling ka dyan. Kaya mo yan. Magagawa mo ng mahusay. Kasi andun din yung energy dito ng dedication, pagiging masipag. So therefore, ito yung may ma-accomplish, no? Dahil dito sa 8 of Stones mo, yun na lang yung alas mo rito kasi mukhang gamay na gamay mo na yan, mamalihin lang yan, kayang-kayang na yan. Kumaga, may experience ka na dyan. Kumaga, expertise mo nga yan, di ba? So, yun yung advantage mo. Pagdating naman sa challenge mo, you have the 6 of Cups. Ayan. So, 6 of Cups naman, yung pinaka-challenge mo rito. Okay. Iba sa inyo, pwedeng you are stuck in the past. Nahihirapan kayo mag-move forward. Or yung iba, nahihirapan kayong mag-step out of your comfort zone. Pwede yun yung pinaka-problema sa inyong challenge ninyo. May April, no? So, nahihirapan kayong iwanan yung bagay na yun kasi secure kayo doon, pupuntado kayo doon, pwede natatakot kayong mag-try, no? So, yan yung problema sa inyo. Pwede dinadaga kayo, mula kayo sa confidence, sa lakas ng loob. Kasi hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Hindi mo malalaman kung hindi ka makikipagsapalaran o aalis din sa kinakatayuan mo. So, yun yung challenge para sa pwede yung iba nga, hindi kayo makamove forward, makausad, whether ito may tinadaanan sa past mo. Kasi parang meron ditong pagkikling sa past. Kumbaga, you are living in the past instead na mamuhay ka dito sa present mo, kaya yun yung pinaka-problema mo. Okay. Yung iba dito, takot kayong mamuhay mag-isa, hindi nyo kaya maging independent, hindi nyo kaya umalis sa poder ng magulang ninyo, doon pa rin kayo nakatira, or gusto nyo na umalis, hindi nyo magawa, yung mga ganon. Pwede yung challenge ng iba para sa inyo. And what's next or in the near future in April, this is a toxic energy, the Devil card, which involves Capricorn, kung meron man.
So, alam mo na to, ito ay something na, alam mong kasalanan, masama, mali, pero matitempt ka pa rin gawin or hindi ka pa rin makaalis dito sa negative situation na to, attachment na to, obsession, addiction, whatever you call it, kung relationship to. If this is about romance, this is having an affair, kasi alam mo namang bawal. Okay? Pag-i-indulge, hindi naman dapat. Okay? So, kung hindi pa sabi ko nga, paparating pa lamang, kung wala ka pang jowa sa ngayon, pwedeng may involve ka pa lang ito, mamimit mo pa lang, or magsisimula pa lang itong toxic connection na to, or affair na to, or itong addiction na to, obsession na to, whatever, unhealthy or bad na kalagayan o sitwasyon ko. Magsisimula pa lang. Okay? Nasa sa'yo, girl. Kakagatin mo yan. Tutuloy mo yan. No? Pinaka-outcome mo, this is a card ng success. Moving forward. Kaya yung iba dito may element ng pagta-travel. Kaya kung meron kayong itinatanong sa isip nyo, inaantabayan ng kasabutan, ibig sabihin ito na yun. Kung tuloy na yan. Magkakaroon na ng moving forward or leveling up. May pag-a-abroad, yes. Possible na matuloy sa pag-a-abroad. May pagpapatuloy eh. May pagpapatuloy. So, nakikita ko lang dito progress o pag-andar ng sitwasyon. Sometimes, itong card na to talagang indicates na kailangan mong iwan yung isang bagay o sitwasyon o lugar na yun para ma-achieve mo yung success mo. Maaaring wala dun yung success mo. Kailangan mong pumunta sa ibang lugar para hanapin yun. Well, ito yun. This is a card ng determination. Capricorn. Pushing forward determination. Okay, so nakikita ko ikaw ay determined na marating kung anong destination yung mararating na yun with the Chariot Expressway. Nakikita ko overall magiging successful yung outcome ng iyong month ng April. Sa love life mo naman, pwedeng energy mo to, energy ni person mo. Nakikita ko magiging happy. Doon papunta ang connections mo ngayong April. Nandiyan ang stability, expansion, sabi ko nga, may pagkukontinue ng relationship, may nandun yung katatagan, ayan yung mapipil mo na secured ka dito sa relationship mo with this person, nandun yung growth, nandun yung pagiging buo ninyo, nandun yung may enjoy nyo yung time with each other, at saka may boundaries dito, sun, beach, baka meron kayong date, honeymoon, or lakad ni person, o baka ano to, island hopping, swimming, kami mga ganyan-ganyan, out of time, ito lamang sa dagat. Iba pang mga paparating sa iyo ay honor and respect will come to you this April, kung yan ay na-expect mo man to or hindi. So, asahan mo na ikaw ay magiging mahalaga, mararamdaman mo yung respect na deserve mo, yung treatment na deserve mo in April, whether sa anong sa relationship mo yan, sa anong setting. Meron din talaga actual travel, no? So, dalawa, you have Chariot kung papansinin mo. Baka talaga may pupuntahan kayo. Kung hindi ito literal na pagbabiyahe, o may kinalaman sa something na kailangan mong pagdaanan. Hindi ko alam kung pagsulok yan, or basta merong transitioning eh. May phase na pagdaraanan ka rito eh. Ayan o, physical or mental journey. At merong balitang paparating sa iyo, anumang information to. Hindi sinabi kung good or bad, basta meron. Balita. Ayan, may pakikipag-usap, importante. Ito yung magiging susi sa problema mo kung paano ka makipag-communicate, makipag-negotiate, Capricorn. Importante na open lagi yung communication lines. Importante na yung mga inisip mo, nararamdaman mo, isip verbalize mo. No?
At you have to work through your fears para ma-achieve mo yung iyong success this April. Wala naman talagang matutulong yung mga pag-iisip natin sa mga fears na yun. Lalo ka pang nalilimitahan. Okay? So, i-avoid mo yung mga overthinking, mga negativity mo, ano itong mga kinakatakutan mo. Importante, mag-pray ka na lang. Okay? Bigyan ka ng lakas ng kalooban, lakas ng pangangatawan, or whatever yung strength na kailangan mo para ma-go through mo naman yung pagdadaanan mo this April kasi mukhang may pagdadaanan ka nga dyan. So, yun nga Capricorn, yung mga na-pick up kong energies dito sa April reading mo. Take care, God bless you. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.